God, unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God, every tribe sing praise and glory, honor and shame. Unto our God, your matchless, endless love unrestrained. This is our God, this is our God. Ayo, 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 ah. 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 Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Sinabi ni Jesus, "Mapalad kayo ng mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos." Sinabi ni Jesus, "Mapalad kayo ng mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y mabubusog." Sinabi ni Jesus, "Mapalad kayo ng mga umiiyak ngayon, sapagkat kayo'y tatawa." Sinabi ni Jesus, "Mapapalad kayo kapag kinapupuotan kayo ng mga tao at kapag kayo'y iniwasan, inaalipusta at sinisiraan dahil sa anak ng tao. Naway turuan kami ng aming pagsamba na magalak sa araw na iyon at bawat araw habang sinasabuhay namin ang mabuting balita sa aming mga pamilya, kapitbahayan, komunidad at mundo.
pupurenda ka Ginoo at pasalamatan ngayon ka orasan nini. Nanusano rin bawat anak mo na tsumini na kumandake ngayon kay kasuyuan. Nawa Lord, ikain magkarin king bawat metong karina. Makabukod mo naman Ginoo, ing kaya kang anak na mumiyamensay na nimbiya. Nawa Lord, pupusan me king kaya kang Holy Spirit at ing kabyasnan ipagkalumo kaya. Bangkan tanano man ing mensay na kayang dadala. Itiman niya yung tula, inspirasyon kaya kami Ginoo. At nawa rin bawat makaramdam, tunay ini gamitan din Lord sandata, lalo na Ginoo kayang pakirapan mi, kayang yayag aldoldo kapag subukan. Nawa nga mano mo ini sapat ya Ginoo, baka magpatuloy kami na ika-in Diyos min tagapagligtas. Manyan mo naman Lord, lalapit ko lang buong UMYAF Ginoo, na nusano ngeni, na metong ka rin kumanda kay Ginoo kayang kasuywan na ini. Bistaman Lord na ding aliwa ay mula akayabe, pero maniwala kami Lord, na rin mayap Ginoo, na ila ring magumpisang Lord na magkapamilya at ating obra. Pero ngayon ka orasan na ni Lord, ding anak mo nga tsukeni, binyede ing karelang oras, binyede ing panawunda, bakanta ika mo ing parangalan, ika mo ing mapuryan king ka orasan na ini. Kaya Lord, abayan mo kaming mayap Ginoo, bang kanita patuloy Lord na magtiwala kami, na patuloy ibiyemiya ing kaya kaming oras at panahon, na bistaman Lord ating kaming miyayaliwang kadailanan niyang minsan. Ayan mo naman Lord, dahil nga tsukeni Ginoo, nawa panamdaman da, ing lugod na met mo, kaya ka Ginoo. Nawa Lord, kaya ka orasan na ini, eda pasayangnan ing oras ini, uling agnanagnan kaming sapwan ing kalam na malibatan kaya ka Ginoo. Pasibayo Lord, lalapit kaya po, ing kasuywan na ini. Ika po ing maglibutan at ing Santong Espiritu mo Ginoo, yang magkaring king bawat metod kaya kami. Iningan po yung kakong dalangin king lagyo ng Jesus. Amen. Mahabagin na Diyos, inikilala namin ang aming mundo ay nasisirang lugar, nasaktan ng kahirapan, gutom at sakit. Kinikilala namin na minsan ginagawa namin ang mundo bilang isang nasirang lugar. Pinapayagan ang mga pang-aapi, pagsalungatan at sariling interes. Ipinapahayag namin na ang aming mga puso ay nagdurusa din sa galit, pagkakasala at selos. Baguhin mo kami sa iyong pag-ibig, O Diyos, at panalangin mo kami sa iyong masaganang habag. Gisingin mo kami sa tungkulin na maari naming gampanan at pagpanumbalik ng iyong nilikha. Palakasin mo kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang marinig ang iyong salita at upang magpatuloy sa pananampalataya. Amen. Ayan po, good morning po. Ngayon niya po yung celebration tamo kayong UMYF deng Mayap na ausan tamo pong National UMYAF Sunday. So, happy UMYF Sunday, UMYAF Sunday kaya kayo nga, deng Mayap lalo na. So, ngayon pong aldong iti, welcome tayo pa mo po yung bisita tamo, yung tagapagsalita po tayo niya pakilala. Pero yung kayang kaluguran na yung sawa, kaya betaya po ngeni, Brother Ives Canlas. Dahil po, ayan, welcome po, welcome. So, already po rin kakatamo pong announcements. Ayan po tapong alas 4 na ninggat panapon. Itamongan pong atsukeni at panagkataya pa po retang bitagon ngeni at intamo pong lay org love fellowship. So abe-abe tamo po king selebrasyon na ning pami kakalugod. Pota pong alas 4 na ninggat panapon. Ayan. So muntata mo po ang gaya pong dinner dito, ne po. Semi-formal daw yung attire. Okay, Kempon 23, yung kakatamo pong in preparation, king kakatamo pong anniversary, Kempon 23 at ang tampong Revival Sunday. Okay, next po.
Then, ita pong March 2, at ita naman pong Evangelistic Sunday, kaya nga, aldong ita, abe-abe tamo pong managkat na po. At tapos, kaya ni pong March 9, yung pong kakatamo pong Anniversary Sunday and everybody's birthday. So, anniversary niya po ng simbahan nito, kaya nga March 9, kaya kayong pangatatag na po. Kasunod, kaya naman pong March 16, at tamo pong Migrant Sunday, o karaya katamo pong OFW, di nang tala pong Maragula, Parangal. Kilalanan ng karelang depatan po. At daraptan pa, king kakatamang pamilya at king kakatamang bansa. Next, then pong manalangin kayong 23, akit yun na yan po ilagyuyo. So, yan po kakatamo pong financial updates. As of February 9, wapin po yan. Nung ating kayo pong question, kung na niya po yung kakatamo pong finance. Ayan. Okay po, happy birthday po karing kakatamong kapatid na mag-celebrate king karelang Aldo Beitan. Happy birthday po kang Michael Baluyot, ngayon pong Aldong iti, mag-celebrate siyang birthday na. Micaela ya po, sorry. Micaela. Then, mag-celebrate siya naman po yung Lindsay Dizon, ngayon ng Aldong iti. Ang po po yung Annalyn Sarmiento, ngayon pong Aldong iti, mag-celebrate. Bukas naman ni J.R.S. Guerra, Jesse Kiambao Jr., Alwin James Willard, Jane Micah Consultado, kaya pong 18 ni Angelica Esguera, John Lloyd Cuevas, Mayan Consultado. Ayan, kaya pong 19, mag-celebrate siya pong birthday ni Jobert Sarmiento. Kaya 20, Laila Dizon, Rowena Gomez, Elijah Lucas Calma, Elisha Briel Calma, Keng 22, Richard Lester Liwanag. Okay, yatin pa? O anong alano, pagkantatala po. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Good morning po, kaya katamungan. Good morning. Sige, agkatan na kayo pong talakad. Iti pong mantay ni, sa-celebrate tayo, ikatamungan, balok matutula tamo. Because this month is Love Month, na po, magpasyag. Pero balo ko po, alimuking Aldo na February 14 or King Month na February. Karintala, Harinta magpapakitlugod po karang kaya beta mo. But then every day, we are very much welcome to say na yung karangaliwang tao na kaluguran talo. Alita mo po mangimi na pananayan tayo pa yung February 14 para sabihanan tala po rin asawa tamo, ring boyfriends or girlfriends tamo po na I love you. And rin kaya katamo po ang kaluguran King Bie. Sabihan tamo po karang kasiping tamo, I love you with the love of the Lord. I love you with the love of the Lord. Ala pong perfectong lugod, ne? Ala pong perfecto kaya katamang kapag lulugod tam when it comes to love. But then, God's love is perfect. And that's why karampatan mo po na purihan tayo at paliganan tayo kaya katamang ginong Diyos king pamagpuri. Kaya, magdalitan tamo po para kaya katamang ginong Diyos king kaya bakal. You are at home in
my heart. 'Cause you love me right from the start when I was refusing. And love kept pursuing. 1, 2, 3, 4. Now that I've tasted your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me. You have me completely. Oh, it's your love, Lord. It's your love in my heart running over. Every day of my life, I'll get closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher. Lighting up my way. Everything is brighter. With you, everything is better. With you, I am right where I belong in this perfect love. No matter what I go through, Lord, I keep my eyes fixed on you. 'Cause Jesus, you're faithful, and you are able. Oh, it's your love in my heart over you. Every day of my life, I grow closer to you. Perfect love, oh, you lift me higher. Lighting up my way, everything is brighter. With you, everything is better. With you, I am right where I belong in this perfect love. My heart is now open. Make your home in my heart. You are welcome. Oh yeah. Oh Jesus, you are welcome. Perfect love, oh, you lift me higher. Lighting up my way, everything is brighter. Everything is better. I am right where I belong. It's perfect love. Nilamay kaya po yung kahulugan ng radical love, which is our next song. Pero tinagalog demo po, dakilang pag-ibig. But I think itang dakila, it's not the right term. Eneeg yung ikulong mo kitang salitang dakila. It's more than that. Ang radical love po refers to an extraordinary and unconditional love that goes beyond the ordinary or expected. Yung lugod na po ng Ginong Diyos kata mo, it's more beyond our expectations. It's more. Kitang bibiyata mo pong lugod, alyaman mamabot kitang kalingkinganan ng lugod na ng Ginong Diyos kaya katam. The love of God has no measure. May asukat
Ali anti king makanining dagul, anti king makanining kaba, alayang hangganan. In essence, radical love is a love that is willing to go extra mile. Agyuta mo po ba kaya? Napotang ikatamo, lulugod tamo, can we go extra mile to love others? Just like God. And if we go to that extra mile, do we make a difference in the lives of others? And by that radical love that we show, we demonstrate the unconditional love of God. Opo, ligura na katamo ng Ginong Diyos. Alang kapalit, alang nanuman pong bagay na gawatan para maging deserve tamo kayang love ng Lord. But then, ligura na katamo pa rin. And kapag ikatamo, daratang kayang puntong bala mo, isipan tamo nung dapat niya pang luguran ng tao ngayon. Let us go back. Isipan tamo po, ikatamo, taman po karapat dapat kitang lugod na ng Ginong Diyos kaya katamo. Pero still liguran na katamo. Kaya't nino ikatamo para etala luguran. Reka para tamo kong tao. And habang kakanta tayo po ining dakilang pag-ibig, let's express how much we love God. Let us sing this song, praising and thanking God for His love. Nabibigyan na patuloy kaya kata.
Napakadakila ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin. Napakadakila ng pagmamahal mo, Panginoon, na hindi namin masukat, na kahit, Panginoon, ang bawat isa sa amin na hindi naging karapat-dapat na minsan, Panginoon, sa inyong pong pag-ibig. Pero still, Lord, Ikaw ay patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa amin. Sa kabila, Panginoon, ng aming pong mga pagkukulang, ng mga nagagawa namin hindi tama, Panginoon, hindi karapat-dapat sa inyo. Ngunit patuloy na hindi lamang pinapatawad, kundi patuloy na minamahal niyo kami, Panginoon. Lord, sa hindi masukat na pag-ibig niyo sa amin, sa pag-ibig niyong walang hinihinging kapalit, hayaan niyo, Panginoon, na patuloy namin itong maramdaman sa araw-araw naming buhay. Sa mga taong iniisip, nararamdaman na kulang, Panginoon, ang pagmamahal na natatanggap nila, na kulang, Panginoon, ang pagmamahal na nararamdaman nila, Panginoon. Patuloy, Panginoon, gumawa kayo ng paraan sa pamagitan ng iba pang mga tao upang gamitin sila, Panginoon, na maramdaman ng bawat isa kung gaano nyo kami kamahal, Panginoon. Iparealize niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin na sa araw-araw naming buhay, Panginoon, sa bawat mga bagay na patuloy na ipinagkakalob niyo sa amin. Ito, Panginoon, ang reason. Ito, Panginoon, ang siyang makita ng bawat isa sa amin, Panginoon, na nagmamanifest ng pagmamahal ninyo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, sa aming pananabahan, pangunahan niyo ang bawat isa sa amin. Manahan kayo sa puso namin, sa buhay namin. At patuloy lalo kaming gamitin, Panginoon, upang maipahayag ang inyong pong pagmamahal sa mas marami pang mga tao. Patuloy, mahal na mahal namin kayo, Panginoon, at lahat ng aming ginagawa ay para lamang sa inyo, upang maitaas ang inyong pong pangalan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Hello. God's morning po kay Katamangan. And happy National UMYAF Sunday po kareng egan-eganang mayaf ngeni. Ngeni ako po yung may atasan na mag-testimony. Actually, may ka-receive ko pong text kang Ate Herbie last month pa po. Uling sabi na baka nito, apagadyan niya. Ang totoo na po niya, ako may bugsagot. Huling sabi ko, may karugan ko. O, tapos may nyan ko pa pong palugit, sabi ko, yan po ba pwede na after ko ng may anak? O, naglalo ko pong may karugan na niyang sinabi ng UMYAF month in February. So, mag-umsa ka dito, inisip ko, sabi ko, ano kaya sabihan ko? Huling, makanano ba? Ako pa makadita kakayiing delanan ko hingbe. Pero sabi ko,
ikwento ko siguro itang kabutihan ng Lord, agawa na kanako at king kanakong pamilya ngeni. Sabi na naman po nga Ate Herbie na pwede kang mag-share anything na pwede mong i-share, like kapag subukan or faith journey, makanta. Ngeni sabi ko po ita pong kabutihan ng Lord, yung isip ko na i-share ngening kayabakan. Meragul ko po king church, kalupada po rin anak, megin ko naman pong children's choir, megin kong youth, may kapag psalmist ko naman po, megin ko pong Sunday school teachers, VCS teacher, and kalupada po rin kayo nakan, may kapag Christmas Institute, Summer Institute, and ali-aliwang fellowship, may kapag attend ko at atagunan ko nga po itang makadito. Ang gana po kayong may kapag-work ko, may kapantun ko po kasing working Manila. So, mag-start na po itang time na ali ko may kapag-attend church, Kenny, may kapag-practice, ulinging work, kasi Monday to Saturday siya po. So, uling ita pong pipagstayan ko Manila, kamag-anak yan naman, at maragol ko pong pasalamat kang Lord na Methodist po. So, in case man po ako Miuli, Pampanga, karin ko po mag-church. And datin pa pong time na miyabe kami king choir, nitang pinsan ko karin. So, ang gana po ketang one day, nalinipat ko din pong tuknangan malapit king kanakong obra. Uling balutang po yung Manila, minsan hanggang mo pong kalapit, uling itang traffic, pong kaliwat yung biyahe. So, anyang kalipat ko pong tuklangan, nasan kaya pong pandemic. So, itang pandemic ay tayo ko man po Yuli, Kenny. Pero king lugod na ning apong ginune. Kasi that time dakal po obrang menyera, dakal din may ngalako obra, ante mo rin dakal magobrang alimag sweldo. Pero yung lugod na din nga pong ginui kami magsweldo kami po, diyang kami po lulog. So fast forward, ang gana po kitang may kapakisawa ko. At talagang pasalamatan kaya naman po yung Lord na dinina na akong asawang responsable. At responsable yan namang tatang keng anak ko at keng maging anak mi pa. So, iya ko po kasi magumsa niyang anak ko itang taong ali masyadong mag-overthink, ali masyadong mag-worry. Kasi magumsa niyang dimdam kay itang verse, sabi na, why worry when you can pray, sabi natin po. Siguro that time, metong niya po ka rin institute anyang dimdam ke. So, magumsa po kanitang dimdam kay ita, a-apply kay sarili ko itang makadita. Ante mo rin sabi natin pong Paul karing King Philippians that worry is to be replaced with faith. Rather than to worry about anything, pray about everything. Na kahit minsan ating kong pagdala na kasakitan or mig-failed ko man katang buriko, agad-agad panalangin kaya po ito. Minsan pin po hanggang mig-failed ko, pasalamatan ko bakit ko mig-failed. Diba? Uling, nung ako po mag-fail, dala ko po ngeni, nung no ka rin ko po ngeni. So, diyang no ka rin, mag-pray ko. Minsan pasitsit, minsan keng isip, lalo na minsan po tang magbiyahe ko, agad kang panalangin ng driver, then kasakay ako, panalangin ko lang na, miras laking karalang pupuntalan na safe, makanita. Kasi mag-start niya po yan niyang anak ko pa, mag-Sunday school ko. Siguro older kami po kanito, or youth. Actually, lagi kaya pong 4 mag-attend ka dito. Yung teacher mi ganita, Iyati Vanessa Pinpin po. So, that timing, pisasabihan me about yaking prayer. So, sabi na po kaya kami kanita, pwede kang mag-pray kahit no ka rin. Kahit at yung ka-CR, makasakya kang yung jeep. O na naman yung gagawan mo, sabi na basta taimtim at manibatan kang puso mo, itang panalangin mo. Pwede, pakiramdaman na kang Lord, sabi niya. So mag-start po kanita gagawan kayo, hanggang yan hanggang potang magdahi kayo ng asawa ko, potang balo ng tahimik ko, balo na mag-pray ko. Even kay asawa ko po, sasabihan ko ito na, iya po kasi minsan, mahilig yung ma-pressure yan. Potang isipan na po itang future,
isipan no, rin gastos and everything. Siyempre, lalo na po atin ng pamilya niya. So, lagi ko pong sabihan kayo ito, na tiwala mo, pag-pray tamo mo yan. Diba? Ito po yung lagi kong sasabihin, kaya hanggang ini, okay kaya po, makanini kaya pa rin po. Kasi lalo na po yung maka-project-based yun. So, kapag po mayayari yung project, talagang lumipat lang pong ulong project. So, minsan po atin pong time na, pong kalawot. Last time parang Mactan, parang balak na pong lipat kayong Mactan. So, sabi naman tun kong aliwang obra. So, ako naman, support ko, sige, sabi ko, nung naduit ang buri mo, ipanalangin tayo rin ito. Nung will na namang Lord na lumipat ka, di ba? Milipat yun. So, sinuportahan kayo, may mag-apply. Dakal failure, karengin applyan na. Actually, atin mo rin pong time na, okay na, gana kitang final interview, so, bala mo, contract na yung kulang, makanito. Tapos biglang yun ay magparamdamit ang company, applyan. So, malungkot yun. So, malungkot ko naman, pero ako papakit. Pero agad ko sabihan kayo, ay hindi, sabi ko, may mas better na ibibigay si Lord. Kaya ganyan yan, sabi ko ganyan. Kaya go lang ng go sa sabi ko, sa paghahanap. Kasi magkakaroon yan, sabi ko. Hanggang po kitang one time, talagang atin naman po, sinagot siya yung Lord. May ka-receive pong awos. At tutupin na mas better itong offer. At itong work na 2 to 3 minutes walk mo, king pipagobran bi, ay king apartment mi. Kasi dati magbiyahe from QC to Paco, pong pangalawot nagbiyahe na. So ngayon na kailangan mamasahe, kailangan mag-commute, makarating kayong obrano. Sabi ko, tunay pinanay kalugod. Talagang sagutan na itang buri mo at itang inyad mo na balo na tao siya keng puso mo itang kanyaran mo. So ito, ako po kakalinguan in lugod ng Lord. Although pagpasalamat ko po itang makanitang bagay. Kaya sabi natin po kaya in case na makaranas tamong failure or eleman po melyari retang burita mo, buri na pong sabihan nita ating mas better na makalaan na plano para kaya katamo. Panalangin tayo mo po at ibigyan itang best para kaya katamo. And lastly, lakman kayo po itang verse na sabi no, King Philippians chapter 4 verse 6. Don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Amen po. God bless us all po kaya katamo.
Yagi siya po King. 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Lumipat siya pong 15, chapter 15, verse 58. Ang tatlong ito nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. May panuwanan tamo po karing Ama ng mayabasa. Magdadala sila ng handog tuwing haharap, ayon sa kanilang makakaya, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap ninyo mula kay Yahweh na inyong Diyos. Daptan tamo po yung offering.
Patuloy po kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa mabiyayang buhay na inyong ipinagkakaloob sa amin. At tanda po, Panginoon Diyos, kasama ng pagpapahayag ng aming papurit pasasalamat, ang mga handog na ito na inyong pinagkaloob sa iyong mga anak upang ipahayag din namin ito sa pamagitan ng aming pananambahan. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, ng mga handog na ito at pagpalain mo rin, higit sa lahat, sila na nagkaloob nito, maranasan nila, Panginoon, ang iyong mapagpalang kamay na silang kikilos sa kanilang buhay. Lahat ng ito'y inihahandog namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kayungan. Maya ba? So, may muntula po yung kakpanandaman na yak po yung mayatasan na magpakilala kaya katamong speaker for today. So, she's married to Yves Michael Canlas. So, metong yarin pong public elementary school teacher. Impong kayang local church is TUMCI Mas San Felipe, King South Pampanga District. Metong niya pong MAYAF District and Annual Vice President. Also a Church Council Chairperson, a Certified Lay Servant, SPD Lay Servant Ministries Chairperson, and of course, proud UMC. So let's give it up for Miss Joanna Marie Manaloto Canlas. Metong pong opportunity at metong a blessing po king part ko at ing part na po ning kanakong mister na may pili ko po bilang metong tagapagsalita yo po ngening National MAYAF Sunday. Dakal pong salamat at anya pong chinat na ako pong ate April, that was January 1. Naman po, pag January 2 man po na. Pero, thankful ko po at blessed ko po kasi ko po balo bakit po ya ko po at yung eniking kaya kayong harapan. Pero balo ko po at niya pong plano yung ginong Diyos kayong bawat metong kaya katamo, kaya siguro at ko po ngeniking kaya kayong harapan. At bilang metong young adult po, ning kaya katamo pong church kayong the United Methodist Church, metong pong masaya ko po kasi kabilang ko po keng UMC. At dahil UMC po, metong yung organization ng Nukarin, bawat metong kaya katamo alila po mali-left behind. From children, youth, young adults, hanggang keng UMW or UMM, atin pa din pong senior citizen, di ba po? So, mapalad tamo po, proud UMC tamo po. Agree kayo po ka rin? Amen po? Amen. Okay po. Bakit tamo po ba mag-celebrate keng National MAYAF Sunday? Balo tamo po ba? Bakit? Or naning reason o tasyo tamo po keng sitwasyon na ini or keng makanining celebration? Pabaray niyo pong i-elaborate kayo mo pong mga 1 minute mo po. Basan kayo po kung bakit po natin ipinagdiriwang ang National MAYAF Sunday. Ang National MAYAF of the Philippines Sunday ay ating ipinagdiriwang tuwing ika-3 linggo ng Pebrero ng bawat taon. Layunin nitong ipakilala ang nagkakaisang Metodistang kabataang may sapat na gulang sa buong Pilipinas, maging sa ibayo pang panig ng daigdig. Ipinapakita natin na ang tinaguriang higanteng natutulog or what we call sleeping giant ay buhay, gising at kumikilos hindi lamang po sa loob kundi maging sa labas ng ating iglesia. Tama po ba mga kamayaf? Halita mo po pang kilub na ng church. Pwede tamo pong magamit keng kilwal na ng church. Kinikilala din natin na ang kakayahan ng mga young adults na mamuno at manguna sa mga sangay ng iglesia, pamahalaan at iba't ibang industriya. Kaya po, nung apansinin niyo po, pabanggit ko lang po talaga detang posisyon na kanakong tatalnan as of this year. So, then, young adults po nining Pilipinas, dakal na po kakayahan na mamuno. Alawa mo po keng malating bage, pang maragul na papin po. Ganoon din po, maging leader na handang magsakripisyo upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng bawat programa. Datapwat minsan ay di nabibigyan ng pansin o di napakikinggan. Patuloy pa rin ang pagsibol ng nagliliyab
na paglilingkod sa mga programa at iba pang gawain ang iglesia. Panghinaan man tayo ng loob, paminsan-minsan, ay hindi doon tumitigil na magpursige, magpumiglas upang patuloy na umusad at umunlad. Ito ang dahilan kung bakit tayo ay sumasaludo sa lahat ng nagkakaisang metodistang kabataan na may sapat na gulang sa ating bansang Pilipinas. Higante sa pagkilos at pananampalataya, hindi natutulog at patuloy na lalago at tayo ay sumusunod sa yapak ni Jesus. Palakpakan talangan po din kaya katamong young adults. Pwede tamo pong talakad to be recognized po. Yan. So, thank you po. Naka-amaze po kasi dakal na po rin young adult kening Disciples UMC. Unlike po kareng alawang church, excuse me po, at sula po, alalo po physically, pero balumi po at sula spiritually, ang pong susuportala financially. Ne po. Pero keni pong disciples, ikit ko po na physically, dakal kayo po. At ito po ing metong kareng pagpasalamat na po ning kaya katamong annual conference on behalf po ng kaya katamong president. Dakal pong salamat. At metong kayo po kareng mag-observe at mag-celebrate kaya katamong National UMYAF Sunday. Agkatanda kayo pong manalangin. Heavenly Father, thank you so much for this day. Dakal pong salamat king opportunity na pagkalubyo king bawat metong kaya kami para minsan pa gamitan mo kami para makiramdam, magsalita ka king bawat metong kaya kami. Lord, we pray with your Holy Spirit na ikayo ing manahan kaya kami kabang ikami mag-focus kami karing kaya kayong salita. Gamitan me ing bawat metong kaya kami para may pasyagya ing kaya kayong maya pabalita. Minsan pa Lord, dakal pong salamat ing kaya kang lagyo, yang may puri, ngayon kaya baka nang gagang susunod pa. Inipin kaya kaming samot dalangin kay lagyo ng Jesus. Amen. So, ang theme na po ng kaya katamong Maya Sunday for this year is steadfast in faith, hope, and in love in following Jesus' steps. At nang no ka rin, mayakit ya po keng 1 Corinthians chapter 13, verse 13 at chapter 15, verse 58 na binasa na po ni kaya katamong kapatid. Ano po ba ang ibig sabihin ng steadfast? So, upon research po, ayon sa Cambridge Dictionary, ang ibig sabihin po ng steadfast ay staying the same for a long time and not changing quickly or unexpectedly. It is used to describe people who are reliable, dependable, and consistent in their behavior and attitude. Paano nga po ba tayo mananatili at magiging consistent sa tatlong spiritual gifts na nabanggit sa 1 Corinthians 13:13? So una po, mananatili at maging consistent tayo kung mayroon tayong a true Christian faith. So makanano tamo po kayang manatili king kasalpantayanan tamo king Ginoo nung makaranas tamo pong matinding pagsubok. Nino po kaya katamo na may karanas ng matinding pagsubok or itang bala mo, itang langit ang pong lupa, may bagsakan niya po, makanita. So usually po, halos kaya katamo, aranasan tana po ito ne. Kareni pong may yalawang trials or pagsubok, challenges, or nanamang awas tamo po kareni, aranasan tala po kaya katamong biye, dahil tuturwana na katamo ng Ginoo, at tetes na katamo ng Ginoo,
nung antiya, kababo o kalalam, ingke katamong kasalpantayanan kaya. Gusto ko po ba? At intamo pong aduang pwedeng maging reaction or maging respond or maging tugon. Kabang itamo po, makyarap karetang makanitang pagsubok. So bilang metong akristyano, nung atintamo pong tunay kasalpantayanan keng Ginoo, nano kaya maging tugon tamo po. So pwede tamo pong manatiling makatayid keng Ginoo, or malyari tamo pong ma-shake. So, deta po retang adwang bagay na pwede tamong maging respond kapag itamo, araranasan tamo po yung mayaluwang pagsubok king be. Bilang young adults po, at metong akristyano, kalupayo po, na ning UMC, ali naman po lingid kaya katamo, makaranas tamo po mayaluwang pagsubok, at minsan pa nga po, kabang lalapit tamo kayong Ginoo, kabang susuyo tamo po, di ba po, ako po balo nung aranasan nyo na po, mas lalong tumitindi ang pagsubok na ating nararanasan, which is, we are not exempted. Bilang metong Akristyanong Metodista, a true Christian faith, at mapapanatili po natin ito nang maging matibay ang ating pananampalataya at ang ating relasyon sa Diyos, marami po tayong bagay na pwedeng gawin or pwedeng mapalakas ang ating pananampalataya. Muna po, maging consistent tamo po keng katamong prayer life. Kalupa na po nitang abanggit na po ni katamong kapatid. So in prayer life na, nung no ka rin niya man, nano man yung gagawa na, manalangin niya po. Which is, gusto naman po. Sabi natin, consistent is the key. So in prayer life tamo po, apin po itaing etamo dapat ilako, para mas lalo tamo pong mitayid king Ginoo at in katamong kasalpantayanan, mabubuwag or masishake. Katulad ng sinasabi po sa Filipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pangalawa po, sabi ko nga po, consistent is the key. Consistent reading our Bible. Sino po sa inyo ang araw, gabi ay nagbabasa ng Bible? Pakitastala po rin gamat tamo po. Amen. Ay, wadeng kaya katamo pong pengaring babayan pong lalaki. Consistent la po king pamamasang Bible. How about young adults? Kalupa ko po. Dahil kayong kabisihan, minsan po, alina po araw, gabi. Minsan once a week pa po ne. Yako po, guilty ko po ka rin. Alina ako po mag-araw, gabi. Pero, atin pong milyari na balik ko po ketang dating yako. At pasalamatan ko po ita, uling pa-realize na ning Ginoo. Kaya sabi na, read your Bible, pray every day, and you grow, grow, grow. Anyang anak po ne. At makanta mo naman, sasabihan na po kay Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen po?
So, meto niya po ini karang memory verse tamo. Lalo na po, balam tatandanan ko po itapong ingkong ko lagi na pong sasabihan ka na ako ini. Joshua 1:8. Read your Bible, ana. Kay bat, ita po, kakantane po lagi ka na ako ito. Kaya, metong niya po ito. Tayo ay nagpipray, nagbabasa ng Bible. Pwede po natin gamitin ang devotion na ito to reflect. To reflect kung ano yung nararanasan natin na pagsubok, kung ano yung mga blessings na pinagkaloob sa atin ng Diyos. At yun yung paraan kung para tayo ay makipag-ugnayan sa Diyos. Hindi lang po tayo yung laging manyawad king Diyos. Manalangin ka, manyawad kang manyawad. Personally, ako po ining devotion na ini, kaya niya magsalita ing Diyos ka na ako. Paborin ko po na ing Diyos, yaing magsalita pa. Alwa pa lagi ako yung magsalita. So, metong niya po ining, para ka na ako, effective. Mas lalo ya pong may palalaman ng kanakong kasalpantayanan. Okay po? Pangalawa po, ay ang para mapanatili at maging steadfast ang ating relasyon sa Diyos, be a bearer of hope. Makananot tamo po kaya makapag-share pag-asa karengke katamong kapwa nung ita mo po mismo ing makaranas kareng mayayalawang pagsubok. Atin po bang makanita? Atin tamo pong kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. Tama po ba? Pero, baliktaran tayo po. Kasi metong niya po ini kareng kanakong panwalan. Habang may pag-asa, may buhay. Para may balik tamo po keng presensya na ning Ginoo, balikan tala po, detang ganaganang promises na ning Ginoo na makasulat keng Biblia. At detang pangako ng arenta, panghawakan tala po. Uling detang promises sa reta, ilaring mamye kaya katamong pag-asa, bayong pag-asa na mitalakad tamo kitang makanitang sitwasyon na etamo expect. Pero because keng hope na pagkalob na ning Diyos kaya katamo, itang hope ay ita pwede tayang i-share kareng aliwa. So we have more than 7,000 promises of God na makasulat king Bible. At halos po, kaya katamo, balo de po ining verse ini, lalo na rin kayo nakan. Metong po karetang promise na ning Lord, anong no ka rin mamye pag-asa. Apin po ing mayakit ya po kay Jeremiah chapter 29 verse 11. Nasasabihan na po, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Kanyaman pong pakiramdaman itane, itang atsuka kitang matinding pagsubok, pero pagdimdam metong ka rin pangako na ning Diyos, magagaan, tang feeling mo agyo mo kasi kayabe meing Ginoo. At metong pa po karetang verse na ating yung promise in Ginoong Diyos kaya katamo, na mayakit keng Hebrews chapter 13 verse 5. To be a bearer of hope, sabi na, I will never leave you nor forsake you. Kahit at syuta mo po king kalagitnaan na ning mayalwang pagsubok king kaya katamong biye, bilang metong tutong Kristiyanong Metodista, malyari tayo pong ibahagi or i-share yung pag-asa na pagkalob na ning Diyos kaya katamo. Kalupa na po ning rainbow na magpaalala king bawat metong kaya katamo na there is always hope. At in hope na panayan tamo,
apin po ang kakatamong Ginoong Jesus. Lastly po, prioritize love. Paano po ba tayo nagre-respond actively sa pag-ibig ng Diyos sa buhay natin? Nakikita po ba sa atin ang pag-ibig ng Diyos? Mag-reflect ya po ba kaya katamo in love na ning Ginoo? Paul reminds us that we trust God and to share His love to all. Sabi na po, we must be steadfast and nothing moves us, just like the steadfast love of the Lord Jesus Christ. Sabi po sa Lamentations 3:22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Metong niya pong kantay nila, di ba po? Ing pamamiyalugod na po ng Ginong Diyos kaya katamo, alayang kapara. Lala po ya pa. At bilang metong anak na malyari tamupin, iparamdam kayo, ing lugod na paparanas na kaya katamo. Marakal tamo po paralan, para apakit tamo ing lugod tamo kaya katamong Ginong Diyos. Mayayaliwa po. Atin po ken sharing the faith to others, especially retang alipa makakilala king Diyos. And then caring for them. Diba? Retang marginalized people. And giving them hope for what's ahead. Pero, sasabihan na po, we often forget how Jesus taught His disciples about the greatest of all. And the greatest of all is love. And that's love is our Jesus Christ. Na may pakuya king krus, mete, at sinubling mebye, dahil ka rin kaya katamong kasalanan. Apin po itang lugod, anong no ka rin, alang kapara. At ing lugod data must be a priority. So love of God must be a priority. Whatever we think, whatever we do, whatever we say, just prioritize love. A life that knows God, knows love. Uling sasabihan na po king 1 John chapter 4 verse 7. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Bilang metong Kristiyano, knows how to prioritize love in everything we do. At ini po ing dinisign na ng Diyos king bawat metong kaya katamo. Ing lugod. Bayo ko po magyari, pabrain niyo pong for the second time, mag-testimony ko po. So, mabilis siya mo po yung kaya katamo pong preaching ngayon. 9 months ago, dinanas ko po ang po yung Mr. ko kayong matinding pagsubok. Ano ka rin, metesya po yung kaya kaming kasalpantayanan. Anong no ka rin, ekubalo nung ating pag-asa at ketang pag-asa nga ito, linubyaing lugod na ng Diyos kaya kami. Unexpectedly po, may buktot ko po kay Bat. Kayong pamamuktot ko po, syempre, first baby Mia po. So, bilang first baby, ingega ng kaingatan, gagawan ko po, gagawan na po ng kanakong mister. So, kareng ega na ng check-ups ko po, okay langan po. Until ketang mga nako po,
balo na pong Tita Wilma ni uling makapag-share kami po kayong prayer meeting. Kayong BOL. So, kita pong kanakong pamanganak, so linwalya pong masalese. Ne po, ikit ko la po rin newborn screening na okay langan po. Kay bat, eke po atalan ing baby, linwalya po, may anak ko pong May 26, linwal kami, may discharge kami po May 28, ning 5 p.m. So, overnight kami po, syempre gagawan ko nga po yung kaingatan at pasawop ko po, karing mas makatwa kaya kami. Until May 29, 8 a.m., may walaya po be yung kaya kaming baby. So, metong, iya pong, bala mo, binagsakan ako ng langit at lupa. Kaya pin po, kabang gagawan kaya po ining ceremony ni, sabi ko kay asawa ko, mga pagaga ko ako bala mo kaya buring ituloy. Kasi bala mo, bayo ya po kasi, kaya ka na akong experiences, bayo ya pumiras kaya kayo, kaya kanako ya pa mo magpagana ka, or kanako ya pa mo magsalita yung Ginoo. So, kaya pa magsalita na po ng Ginoo kanako. Apin po ini. So, may walaya po kaya kaming first baby, syempre bilang meto ngayon po, nang kasakit kayong part mo na lilibing may ing sarili mong anak. Kay ba't minunaya pa kaya ka. Tapos, itang tipong, I did my best. Pero bakit? Makanya ning milyari Ginoo. Ay, sorry po. Makatapuin ko tang ko kayong Ginoo. Gawa mi nangan po yung gana-gana. Pero bakit makanya ning milyari? At saka pa po kitang postpartum. At itang panahon na ita, salamat king Ginoo. Nilalakoyin ka na akong kasalpantayanan kayo. Salamat king Ginoo dahil ya gagamitan na may yayaluwang tao para ing pag-asa na atin kami ay mababawas o milalako. Para ing lugod na ning Diyos, aparanas na pa rin kaya kami, kahit at so kami ketang makantang pagsubok. Lalo na po yako, bala mo masakit keng inda, sorry po karen tatang, feeling ko mo po, masakit keng inda compare kareng tatang. Ako mo po balo nung makanita yung paniniwala yun. Uling dugot, laman me po, may wala yung biglang makanta ne. Until ketang panahon na kap na mo po bakasyon. May, June, July. Bakasyon po kanta. Pero, ako po bisa makaramdam na, kumusta na ka? Kasi mag-flashback. Kasi second time ko pong make share, king ka na akong home church, kay ba't ngayon ni Kenny. Ako po balo, bakit? Share ko po ini. Pero tapin, malugod yung Ginong Diyos. Dakal ko support system, at sula po rin pamilya mi, din kaluguran mi, in church mismo, na etutok ng manalangin para kaya kami. At sabi ko po ka rin na metong yung maragul abage, ing panalangin, king biyanan ng metong nga tao. At itang panalangin na ita, iya ing may kapagpalubag-lub kaya kami. Sinopa na kami ng Diyos nung makanano, tinalakad, ketang sitwasyon na ito. Sabi ko po ngeni, ali ko pa po may kapag-move on. Siguro nga kay tumak, uling panganek eh. Pero I'm learning to accept itang milyari. At
balo ko po yung acceptance, yaing makapagpagaan king meto nga sitwasyon, lalo na kitang makantang pagsubok. Mayayalo ba po yung milyari after na po nitang sitwasyon na ito, may po balo, at nga pa palang better plans yung ginukaya kami. At metong po ka rin, ali ko expect na ning South Pampanga District, i-appoint na ako as lay servant ministries chairperson. Which is, kay SPD po kasi, bala mo maragulyang part in LSM, uling kami po kukuwang bisang magpastor. Kay ba't ka partner kaya pa po'y Pastor Andy Canlas? Bala mo may pressure kuketang binyedang posisyon ka na ako. Kay ba't realize ko po, Gino, siguro pin, kaya may walayain ka na akong anak, uling atin kang bayong biya ka na ako, na anak na ministry, na pwede mong gamitan, baka nita mas marakal pang makakilala king Diyos. At ito po, metong a blessing ka na ako, do atin man pong mila ko, pero atin niyang binye na mas masanting ang plano ng Diyos. At nung naman po yung plano na ng Diyos kaya kami na pong panghawakan ito. Ingbalang metong po kaya katamo, didi na nakatamo pong chances ng Ginoo. Na mas lalo pa tayong lumabong king kasalpantayanan kayo. Ipakit tamo po karing aliwa ing pag-asa ng bibiyena ng Diyos kaya katamo. Na kahit itamo magdanas tamo pong mayalwang kapagsubukan. Be a rainbow. Siyempre, may gitking sabla po. Maging living testimony na katamo po ning lugod na ning Diyos. Dakal pong salamat king kaya kayong pamakiramdam at nawa ing bawat metong kaya katamo po binless na katamo ning Ginoo, kapamilatan na ning mensahe na ning biye. In Jesus' steps, Amen. And faith. Kaya kaming dindam at miracle king kaya kaming pusot kaisipan na a true Christian faith is consistent in prayer life, reading the Bible, and the devotion in Christ, as well as we need to be the bearers of hope, and we need to prioritize love above all. At tunen, Mayaf, Sleeping Giants No More. So with that, the certificate of appreciation is bestowed upon Sister Joanna Maria M. Canlas in a heartfelt appreciation for your invaluable time, wisdom, and dedication as the Disciples United Methodist Church guest preacher during the Mayaf Sunday 2025 celebration with the theme Steadfast in Faith, Hope, and Love in Following Jesus' Steps. Your powerful message has inspired our congregation to remain unwavering in our faith as we walk in Christ's footsteps. Given the 16th day of February in the year of our Lord, 2025. Ausan ko po, at yun po pala. Inga katamong worship committee, Ms. Karen Shane F. Baluyot, our Deaconess Lerma M. Austria, our administrative pastor, Reverend Victor L. Remundo, and of course, our church chair, Mr. Gerson S. Maniti. Muntatapukit na to award the certificate. And kaya pong loving husband, please come with us.
Talakad tapo at extend tala po rin gama tamo kang. Ginoo kaya kaming Diyos at malugoday pa. Tunay pasalamatan ta ka, O Lord. King akayabe mila Ginoo. Kaya kami tagapagsalita. At salamat Ginoong Diyos. King mensaheng nilapag na kaya kami. Makanyan mo rin, O Lord, itang kayang kararasan. Nung makanano, O Lord, maging faithful ya ing Ginoo karela. Nung anya, O Lord, king diwa na ning panalangin, Ginoo, lalapit mila kaya ka. Manano sana Ginoong Diyos, lalo mo lang palakasan, ding miyasawa, O Lord. Despite na nitang mga pagsubok adela ng O Lord, maniwala kami na ating pangdakal pagkakataon na aldo, O Lord, ating God's perfect time na may pagkalubya Ginoong Diyos, itang karya lang anak, balo mi, O Lord, na iti matulala yung puso da. Makanyan mo rin, O Lord, i-bless mo Ginoo, ing ministering panghawakan na, O Lord, ni kaya kami tagapagsalita, Ma'am Joanna, manansa na Ginoong Diyos, dating hawakan ng mga regular position Ginoo, distrito yaman o pampak, O Lord, higit men panwanan, palakasan, dinan mi, O Lord, kabyasnan manibatan kaya ka, bang kanita Ginoong Diyos, ay encourage na lagi no, din kaya nakalakapwa, mayap, makanyan mo rin Ginoo, maginyan dalanan ng pagpapala. Kaya Lord, salamat Ginoo ka ring blessing pagkalog mo karela, at Lord, patuloy mo lang bayanan. Kaya, kindiwanan ng panalangin, O Lord, salamat. Babiyay mi Ginoo ing mata sa kapuryan at kapasalamatan kaya ka. Amen. Thank you. Okay, puwag katan wala pong talakad ding gana-gana pong mayap. Okay, panalangin po para kareng young adults. Mahal na aming Diyos, nais namin ihayin ang aming pamumuhay bilang Kristiyano at ang aming pagiging alagad sa tamang pananaw. Kinikilala namin ang iyong nais para sa amin na mangibabaw sa pagkakatulad ni Jesus, ang iyong anak. At narinig namin ang pagtawag sa banal na pamumuhay. Isang pribilehiyo na mamuhay sa kabanalan, malinis na kaisipan at gawa. Naway maging matatag kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa pagsunod sa mga yapak ni Jesus. Ipinapahayag namin ang aming mga pagkakamali at humihingi ng iyong kapatawaran sapagkat madalas naming napapabayaan ang pagtulad kay Jesus. Salamat sa pagmamahal sa amin sa kabila ng aming mga pagkakamali at sa pagtanggap sa amin bilang iyong mga anak. Naway maging matatag kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa pagsunod sa mga yapak ni Jesus. Patawarin mo kami sa hindi pagtugon sa iyong espiritu nang hinanap mo kami upang ipakita ang iyong kaluwalhatian. Panatilihin ang aming mga mata na nakatingin kay Jesus, ang aming ilaw sa kadiliman na nagdadala sa amin kung saan nagaganap ang gawaing espiritual at gamitin kami upang magbigay liwanag sa iba upang makita ang daan patungo sa mabiyayang hinaharap. Naway maging matatag kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa pagsunod sa mga yapak ni Jesus. O kahanga-hanga, Ama na ibinigay sa amin ng libre ang bagong buhay kasama si Kristo. Ang iyong kaligtasan at pag-ibig ay nagpabagabag sa amin at nagturo ng pagpakumbaba sa amin. Habang kami nabubuhay ngayon bilang mga anak ng iyong kaarian, nais namin na makipagbahagi at makipagsapalaran na ito ng misyon at ebanghelyo, ng paglilingkod at pagsunod ng pagbabahagi at pagmamalasakit.
Naway maging matatag kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa pagsunod sa mga yapak ni Jesus. Panatilihin kami na tapat, panatilihin kami na masaya, panatilihin kami na mapagmasid sa tinig ng iyong Espiritu at masunurin na tumugon. Kasama kami sa aksyon, hikayatin kami na maging mas matapang at walang takot upang makibahagi kami sa mga kaluwalhatian ng buhay kay Kristo. Naway maging matatag kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa pagsunod sa mga yapak ni Jesus.
Dumudulog po kami, lumalapit sa iyong harapan upang ipahayag namin ang aming papuri at pasasalamat. Dahil sa inyong kabutihan, dahil sa inyong masaganang habag, at dahil sa iyong biyaya, bagamat hindi kami karapat-dapat, ay kami inyong tinanggap. Kami inyong kinikilalang bilang mga anak mo. Kung kaya, Panginoon Diyos, nararapat lamang at matuwid ang ikaw ay aming purihin, ikaw ay aming pasalamatan sa sandaling ito, upang sa aming paglapit sa iyo sa pamagitan ng panalangin may pagtitiwala at pagpapakumbaba, ay hindi lang namin matanaw ang pag-asa, kundi maranasan namin ang iyong masaganang biyayang patuloy na ipinagkakaloob sa amin. O aming Ama, mapagpalang Diyos, narito po ang iyong mga anak. Lumalapit sa iyo at nagtitiwala upang ilapit ang mga kahilingan ng mga panalangin para sa kanilang mga kinakaharap sa buhay, sa kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay. Pakinggan mo po, Panginoon Diyos, ang tinig, ang bawat dalangin. Ibuhos mo naman, Panginoon Diyos, ang iyong masaganang pagpapala sa kanya na umaasa ngayon sa iyong kapangyarihan. Pagpalain mo nga siya, Panginoon Diyos. Pakinggan mo ang kanyang panalangin. Siya na mayroong nararamdaman sa kanyang katawan, pagkaloob mo po ang kagalingan sa kanyang buhay. O mayroong mga kapatid, kaibigan, mahal sa buhay na nasa banig ng karamdaman, na nagpapahirap sa katawan at maging ang epekto niya sa pamilya, Panginoon. Iabot mo po, Panginoon Diyos, ang kagalingan sa kanya. Lumalapit din siya, Panginoon Diyos, sa sandaling ito para sa kanyang kabuhayan, sa kanyang trabaho, sa mga kabataan, Panginoon Diyos, na umihingi at umaasa sa iyong katalinuhan. Idinadalangin ko siya, Panginoon Diyos, na ipagkaloob mo po sa kanya ang lahat ng ito. Dinudulog namin, Panginoon Diyos, maging ang iglesyang ito na patuloy mong ginagamit upang sama-sama kaming maglingkod, sama-sama kaming magpahayag ng aming papuri at pasasalamat. Pagpalain mo po ang kanyang mga gawain. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, ang bawat activity na magbibigay kapurihan sa iyo, Panginoon. Ang aming mga inihandang papuri sa iyo, Panginoon Diyos, simula sa susunod na linggo hanggang sa anniversary, Panginoon. Dinadalangin ko po na pagpalain mo po ang gawain ito. Dinadalangin ko rin, Panginoon Diyos, sila na nasa kanilang mga tahanan, siya na nasa ibang bansa na kasama sa pananambahang ito, pakinggan mo po ang kanyang tinig. Pakinggan mo po, Panginoon Diyos, ang kanyang dalangin. Ibuhos mo po, Panginoon Diyos, ang masaganang pagpapala sa kanya. Samantalang sa kanyang trabaho sa malayong bansa, nangaranas man ng kalungkutan, Panginoon Diyos, dahil sa kanyang pagkalayo. Subalit nananatili ang buong pag-asa na kahit kailan, saan man siya, hindi mo siya iiwan, hindi mo siya pababayaan. Salamat din, Panginoon Diyos, sila na narito ngayon, na patuloy na nakikiisa sa pananambahan. Pagpalain mo sila, Panginoon Diyos. Kasama ang aming bansa na kung saan kami nakatira, dinadalangin namin, Panginoon Diyos, ang bawat leaders, Panginoon, nagsusumamo po kami sa inyo upang sa sandaling ito, samantalang kami nananalangin, lumikha ka sa kanila, Panginoon, ng isang pusong walang ibang tinitibok kundi ang tapat na paglilingkod sa sambahayan, sa sambayanang Pilipinas. Dalangin ko rin, Panginoon Diyos, sa sandaling ito, ang panalangin at pasasalamat ng iyong mga anak na nagse-celebrate ng kanilang birthday, Panginoon.
Ingatan mo po sila, Panginoon Diyos. Pagpalain mo po. Salamat po, Panginoon Diyos, sa isang taong pinagkaloob mo sa Kanya. Kaya, Panginoon, tanggapin mo pong higit, Panginoon Diyos, ang Kanyang pasasalamat ngayon. At sa pananambahang ito, Panginoon Diyos, na aming iniyalay sa iyo at inihandog, kasama, Panginoon Diyos, ng aming mensaheng narinig, inspirasyon ng pagmamahal, inspirasyon ng pananampalataya, at inspirasyon ng isang tapat na paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo po, Panginoon Diyos, ang inyong tinayong tagapagsalita na meron man silang naranasang kalungkutan, maaring tinitingnan namin itong mabigat na pagsubok, subalit na natili siya sa kanyang paglilingkod kasama ng kanyang mahal sa buhay at ang kanyang asawa. Sa kanyang ministry, Panginoon Diyos, pagpalain mo siya. At sa kanyang mga gawain sa eskwelahan at bilang asawa, kasama, Panginoon Diyos, ng kanyang pagiging lingkod ng kahariang itinayo mo sa mundong ito. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga United Methodist Young Adults na ginamit mo pong tagapanguna sa umagang ito, sa kanilang president, Panginoon Diyos, na mayroong karanasan ngayon kasalukuyan, na mayroon nararamdaman sa kanyang pamilya. Bless mo po siya, Panginoon Diyos, at ang bawat kaanib ng maya, Panginoon, ingatan mo po at pagpalain ang kanilang paglilingkod. Samahan mo kami, Panginoon Diyos, hanggang mamaya sa aming sama-samang pagse-celebrate ng tinawag naming Love Fellowship. Samahan mo nga kami, Panginoon Diyos. At sa sandaling ito, Panginoon, pagkatapos ng pagsama-sama naming pagpapahayag ng aming pasasalamat sa Espiritu at katotohanan, manatili ang aming mga narinig sa aming pansamantalang magpaghihiwalay. Ikaw pa rin ang Diyos na aming paglilingkuran. Sasamahan kami. Maraming salamat po. Ito po ang aming hiling. Ito po ang aming panalangin na tinaasahan at tatanggapin sa pangalan ni Jesus. Ngayon, tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo upang ang kanyang nananatiling pag-ibig ay ating maranasan at ang ating paglilingkod ay manatiling gawin natin para sa isang buhay na banal, ganap at kasiyasiya, ngayon hanggang sa walang hanggan. Amen. Payabak po. Palakpakan tayo po yung Ginoo. Ayan. Sige po, paksabyan ko po relakbayin na detang core group tamo. Kaibat na po ni Sunday School, mag-meeting tamo po sagli.